gusto ko siyang gawin, tapos bigla akong matitigilan, tapos parang ako nasasad din pag uwi kasi nakakailang try na ako. Pansin ko, wala naman din silang pack sa'yo. Diba? Mind your own business. So, ganun na lang din ginagawa. Dapat magawa ko na to. Kasi kung hindi ko to magagawa, hindi rin talaga siya mapop. Hi guys! Welcome to my YouTube channel, and for today's video, samahan niyo ako dito sa Glorieta 5. Actually, pupunta tayo ng Uniqlo. Yung Uniqlo, ito yung Uniqlo Manila Global Flagship Store dito sa Philippines. Nabasa ko lang ngayon sa Google. Pero ang purpose talaga, kailangan ko bumili ng heat tech kasi meron tayong upcoming trip sa Japan. Tapos nawala na yung heat tech na matagal na namin ginagamit. Actually, yung heat tech na yun, 2008, 2019 pa yun nabili. So, parang nanghihinayang ako bumili ulit kasi every time na may winter trip, kailanganin mo talaga ng heat tech, nawawala. Naglipat kami ng bahay noong 2023. Tapos pala, actually it's a challenge today kasi first time ko magpa-vlog in public. Alam mo yun, parang ang hirap, challenge. Nahihiya ako. So ngayon medyo nakapag-introduction tayo kasi walang tao sa paligid ko. Anyway, tara, punta na tayo dun guys. So sikikwento ko na lang yung mga other details. Okay? So guys, nandito na tayo ngayon sa harap ng Uniqlo. Pasok na tayo. Kabit ko na lang yung mic ko guys para mas madali. Wait lang ha. Quite challenging din talaga mag-video kapag first time mo, lalo na dito sa public. Talaga nahiya ako. Pero kailangan ma-overcome yung shyness na yan para makapag-film tayo maayos, makapag-document pag nakapunta na tayo dun sa Japan. Kasi gusto ko yun i-share eh. Anyway, nandito na tayo sa mga heat tech na yun. Check natin yung mga prices. Pero alam ko iba-iba rin ang heat tech eh. Ito pala, the warmest. Sabi, ultra warm heat tech. And how much to? 1,490. So yun ang kukunin natin actually. Pero hindi siya para sa akin. Para siya kay John, yung partner ko. Kasama rin siya sa Japan. Kasi yung akin nandun pa naman. Yung kanya yung nawawala. Yung i-check ko lang yung size niya. Medium. Pero naisip ko isang heat tech lang muna ang bibilin kasi meron sa Japan yung GU. Usually, mura yun. So, doon na lang kami bibili as needed, di ba? Para medyo makamura tayo. Ayan, guys, medyo nakaka-vlog na tayo, ha? Pero nandito lang ako sa sulok kasi nga nahihiya talaga ako. Kapag pinost ko yung video, ibig sabihin na may tao. Pero may tao guys sa likod, di ako nahihiya. Kukunin ko na yung kung ano yung kailangan. Tapos, good to go na tayo. Salisa tayo dito. Hinahanap ko yung section talaga ng mga heat tech. Kasi yung nandun kanina, isang spot lang siya. Tapos, yun lang yung available. Ito na yata. Check natin. Here you go. This one is Aerism. Ayan. Ito na yung mga heat tech nila. Kasi gusto ko makita yung mismong size niya pag nakalabas bago bilhin. Kasi hindi ko sure kung medium ba or small bibilin ko para kay John. Ito yung small. Parang feeling ko small lang. So, meron din sila na heat tech na pants. 1,490. 1,490. Alam niyo guys, pag pupunta kayo, most especially winter, dapat meron kayong dala kahit isang set. Tapos siguro kung mas feel, usually kasi mura din sa ibang bansa. Lalo na since nag-winter doon, so prepared yung mga store. Minsan may mga nakasale pa.
So at least may dala ka isang set para pagdating mo, prepared ka, hindi ka maloloka sa lamig. So yun lang din plano namin. Kukuha lang ako ng isa nito, tapos pagdating doon na lang bibili. So kunin ko na siguro to. Doon tayo sa the warmest. Ultra warm. So kukuha lang ko ng isang small. Wait, check ko lang ulit. Ano ba talagang size kukunin ko? Guys, di ba kayo napaproud sa akin? Oops, wait. Guys, nakakapag-vlog na ako ng may tao. Medyo hindi na ako nahihiya. In fairness. Talagang maano rin talaga ako, makapal din talaga yung face ko. Tignan mo guys ha. Asa niya mata? Detma. Ganun pala yun sa simula. Yabang agad. Pero nakakapag-video na ako guys. Lahiri tayo niya, marami ako i-document, marami akong i-video tuloy. Sabi ko kasi gusto ko siya i-try kahit once. Tapos pag na-overcome ko siya, malay mo ma-improve natin further, di ba? Yun kasi yung ginagol ko. Kasi una, nanghihinayang ako dun sa camera na binili ko. Naturally, mahihain talaga ako. Pero marami rin akong daldal. So, parang nung pumasok yung 2026, naisip ko, mag-ano kaya ako? Mag-vlog. Kasi madaldal naman ako. Sa mga kaibigan. Pero pag sa mga hindi, medyo seryoso rin ako. Sabi nila. Pero yan, I'm so happy guys. Nakakapagsalit. Medyo nabawasan yung yung hiya. So yun, sumobra nga lang siguro yung kapal. Kukunin ko lang yung small na heat tech tapos alis na tayo. Baka magpagupit na lang din ako guys. Pero hindi ko sure kung maipapasok ko yung camera dun sa mismong pagupitan. Kasi baka mahiya ulit ako. Guys, wala na akong pakialam. Nice, di ba? Ang bilis ko naman, ang bilis naman kumapal yung face ko. Sige guys, talk to you later. So magbabayad na lang. Tapos hanap tayo kung saan pwede magpagupit. Ganda talaga ng Uniqlo dito. Ayun yung sinasabi ko kanina. Actually, hindi ko alam kung napakita ko na. Yung mga manikin nila gumagalaw ng kusa. Ayan. Di ba very unique? Kasi nga, Uniqlo. Unique sila, guys. Walay. Punta na ako sa cashier. Nakabili na tayo. Ngayon, hinahanap ko lang yung saan pwede magpagupit. Siguro mag-search na lang muna ako sa Google. Kasi parang hindi talaga ako sanay. Actually, first time ko maglibot-libot dito sa Glorieta 5. Ayan siya. So, update ko na lang kayo pag nakapunta na tayo dun sa papagupitan natin. Tapos, sorry din pala guys kasi alam ko sinabi ko kanina, i-share ko yung paano ko mag-book ng airline ticket, yung mga ganung bagay. Kaso, masyado akong na-overwhelm sa nangyari kanina sa Uniqlo. Yung nakapag-film ako ng nasa public. Pero, sobrang happy ko rin ngayon, guys. That means, mas marami pa tayong mapag-sharean na experience, di ba? Dito yata papunta dun sa mga stores. Kasi dun sa part na yung kanina, parang more on ewan ko, ang konti ng stores. Tapos parang Uniqlo lang. So tatawid lang tayo dito sa bridge from Glorieta 5. Tapos ito building siya ng One Ayala. Let's go. Dito mas marami kainan actually. Yun, meron silang Genki Sushi, Cafe, na H&M ito. Sabi mo lang natin, tapos sama ako ng kakya. Ganda. So feeling ko dito sa part na to meron na tayong ang tapang ko na guys, din ako nahihiya. So feeling ko dito sa part na to meron ng Sir, akin na yung buwis na yan. Doon sila. Thank you. Sumasarap kasi. Thank you, ate. Ay, di na siya nahihiya.
pupunta tayo ng... Sa hanapin ko muna yung pwede natin pagpagupitan. Ito yung mga store dito. New Balance. Converse. So yan. Wala akong masabi. Sobrang happy lang. Yun lang masasabi ko paulit-ulit. Yung sinasabi ko kanina, medyo na-overwhelm kasi ako doon sa fact na nakapagsalita ako sa harap ng maraming tao. Eh, ilang araw na ako nag-try. Nagpunta ako ng BGC, ng twice. Tapos actually, ito na yung third time. Tapos every time na pupunta ako, parang gusto ko siyang gawin. Tapos bigla ako matitigilan. Tapos parang ako nasasad din pag uwi. Kasi nakakailang try na ako. Tapos hindi ko siya magawa. So sabi ko, dapat i-challenge mo talaga yung sarili mo. Tapos kung naniniwala ka rin sa sarili mo na kaya mo siyang gawin, magagawa mo siya. I mean, hindi pa ako komportable at all, pero nagawa ko magsalita sa public, di ba? Yun lang, masaya lang ako. So, sobrang excited ko ngayon kasi ibig sabihin nito, nawala yung worry ko na may upcoming trip sa Japan, pero back in my mind, ano ba? Like naiisip ko, kaya ko ba talaga siyang gawin? Pero deep inside, gustong-gusto ko siyang gawin. So, I'm just so happy na kahit pa paano nabawasan talaga yung nahihiya, yung kahihiyan ba. Tsaka I'm so happy rin na meron akong kapal ng face. Anyway, eto na, nakita ko na yung saan tayo pwede magpagupit dito sa may Bruno's Barbers. Pero ang daming tao. Alam mo ako medyo ako sa ganyan eh. Medyo atat. So parang iniisip ko na lang kung uuwi na ba or doon na lang magpagupit sa amin or maghanap pa ako dito ng pwedeng pagpagupitan na mas onti yung tao. Yan, kasi hindi maganda. Haggard face. Ano pwede natin gawin ngayon? Ayun nga pala, yung sinasabi ko kanina na i-share ko yung mga kung paano ko gumawa ng itinerary, paano mag-book. Pasensya na guys, kasi nga kanina nga na-overwhelm ako doon sa nangyari. So hindi ko rin alam paano sisimulan salita. Paano yung flow ba para mas madali. Siguro mamaya uupo na lang ako sa isang coffee shop, tapos i-stand ko tong camera, tapos doon ko siya ichichika. Ayan. So wait lang, update ko kayo mamaya. Hanap lang ako ng pwede papagupitan. Or pag nag-change mind ulit, gana na talaga. Uwi na lang tayo. Nga pala guys, nasa tayo, One Ayala. Akala ko nung una yung One Ayala is bus terminal lang siya. Yung pala, mall din pala siya. Tsaka yung mall, kala ko Glorieta siya. Kala ko part siya ng Glorieta. I mean, hindi pala siya Glorieta. One Ayala pala siya talaga. Tapos ito yung mga store dito sa 4th floor. Sa 4th floor yung mga more on mga cellphone, mga camera. Ito DJI. So guys, I'm thinking na magpagupit na. Kasi parang dito wala naman tao. Pero itatanong ko muna. Diyan tayo sa may HQ Barbershop. Tapos may sila, entertainment. Ewan ko pwede manood dito. Bulong-bulong lang kasi nakakaya. May mga katabi ako. See you later. Hi guys. So, done na yung haircut. And ang bilis lang ni Kuya maggupit. Parang wala pang 10 minutes. Ewan ko. Parang halos di naman ako nagupitan. Pero yun talaga naman yung sinabi ko sa kanya. Yung parang linis lang dito sa side. So ngayon nag-iisip ako kung magte-take out na lang ako ng food. Siguro magte-take out na lang ng food. Tapos hahanap ako ng pwedeng maupuan while waiting dun sa iti-take out na food para ma-share ko sa inyo quick discussion lang yung sinabi ko kanina na paano ako book ng airline ticket, ng hotel. Kasi meron akong way na ginagawa. Parang siguro chika ko na nga. Bakit ba pinapa-suspense pa? Yung napakasimpleng bagay lang naman. So yun nga, yung for example sa airline ticket, diba usually pag nagbo-book tayo,
It's either, pag budget traveler like me, most of the time ang pinipili kong airline is either Cebu Pacific or AirAsia. So, yung other way naman para magkaroon ka ng mas maraming search results is gamitin mo yung website na skyscanner.com.ph tsaka yung Google Flights. Kasi pagka doon ka nag-search, so for example, nilagay, same lang din naman halos yung itsura niya. Parang lalagay mo yung kung saan yung departure mo, sang airport, tapos saan yung destination, and of course the date. Then pag search mo nun, magbibigay siya ng hindi lang Cebu Pacific or AirAsia or PAL, Philippine Airlines, pero lahat ng airlines na lilipad sa araw na yon. From there, mas magkakaroon ka ng maraming comparison, mas marami kang makikitang prices na para sa akin magandang way kasi nga hindi ka lang naka-close sa isang airline, not unless ka talaga avid ka talaga ng isang airline. Pero yun, that's one way. Tapos most of the time pag nagse-search ako, nakakita ako ng cheaper rate kasi nga hindi lang specific one airline pero ang daming airline na ilalabas. Tapos yun, doon ko nga rin na-discover na meron pala yung Hong Kong Airlines. Hindi ko pa alam yun before, pero paggamit ko ng Skyscanner before, na lumilipad pala yung Hong Kong Airlines from Manila papuntang Hong Kong. So yun, maganda siyang way and sana magamit nyo. Tapos pagdating naman sa hotel booking, ang suggestion ko is the same, huwag ka magpo-focus sa isang app. Kasi pwede kang gumamit, like me, ginagamit ko Agoda, Klook, Airbnb, Booking.com, and AirAsia. Tapos make sure na bago ka mag-book, make sure na i-check mo kung meron mga available vouchers kasi malaking tulong yun para maka-discount ka. Tapos marami ring guys na travel vlogger na like me, fina-follow ko talaga sila na pwede mong gamitin yung pag minention nila sa one of their vlogs nila na meron silang discount, let's say sa Klook or Agoda, then use it kasi malaking tulong yung makaka-discount pa ng additional. Tapos tip ko lang din kapag mag-search ka ng isang hotel, like for example, kung babiyahe ka sa isang international or overseas, let's say Hong Kong or Japan, let's say just Japan, make sure mo na tama yung location na isa-select mo. Kasi pwedeng mag-type ka lang ng isang location, lagay mo lang Japan. Ang laki-laki ng Japan, ang daming city. So, you have to make sure din na kung saan mo talaga gusto pumunta. So, kung magse-search ka ng under Japan, be specific. Let's say Osaka. Let's say Tokyo. Now, let's say for example, under Tokyo, based on your research, ang magiging itinerary mo is more of city tour. Make sure mo na yung mga nakita mong tourist destinations na gusto mong puntahan, check mo yung location nila, tapos ipagsama-samahin mo. From there, makakapili ka kung saan specific location sa Japan, much better na mag-book ka. Kung nagigets niyo ako. Bigyan ko yung example. Kasi before, like me, nag-book ako nung first international trip namin ni John, yung sa may Taipei, Taiwan. So, nag-book ako, tinype ko lang nun dati sa booking.com is Taiwan. So, okay naman yung natuluyan namin, pero hindi ko akalain na yung tutuluyan pala namin is malayo dun sa main spot kung saan yung mga tour namin. Limited lang din yung days namin doon. So, somehow, nag-waste kami ng time tsaka ng pamasahe kasi every time na pupunta kami or magtutour kami, bumabiyahe pa kami ng 30 minutes, 'di ba? In fact, kung minake sure ko na yung ibubuk kong hotel is nandun lang din sa alam ko yung mismong city, alam ko yung mismong lugar, pwede ko na ma-type yun dun sa search bar ng hotel bookings. So, mas mapapalapit ako. Yun lang, tip ko lang yun, guys. Tapos, ayun. Wala na akong masabi. Pero guys, I'm very happy. Nagagawa ko pa rin show. Pero actually, paglabas ko ng barbershop kanina, medyo bumalik na naman yung kaba ko. Tignan mo. Ayan, di ba? May nakakasalubong akong mga tao. Pero napansin ko, wala naman din silang pack sa'yo.
Diba? Mind your own business. So, ganun na lang din ginagawa ko, minding my own business. So, yung nga pala, maghahanap ako ng pwedeng i-take out na pagkain. Nandito pala tayo guys sa may labas ng Glorieta 5. Yun sa may bridge kaninang pinakita ko. Ayan. So, sa pagdaan mo dyan, marami dito mga restaurants. Merong Crisostomo. Dito masarap yung sinigang. Sinigang na baboy. Pero pag iisipin mo, parang sa bahay ka na lang magsisinigang. No? Pero hindi, masarap talaga. Mga ilang beses na rin ako nakakain dyan. Pero hindi dito sa ibang branch. Ayun. Tapos, hanap lang ako ng pwedeng ma-take out. Tapos pwede na tayo umuwi. Next time, guys, isi-share ko naman, don't worry, isi-share ko yung mas comprehensive na paggawa ng itinerary, pag-book ng airfare, tsaka ng hotel, para most especially dun sa mga first time magta-travel. Magiging malaking tulong na. Update ko na lang kayo kung saan tayo magte-take out ng food. Pero so far, hindi ako nahihiya talaga. Wala na akong pakialam. Grabe. Ang bilis kumapal ng face ko, malala. Ayan. Masaya ko lang. Siguro saan na lang? Tim Ho Wan. Tingin niyo, guys. Sana mabilis lang din nilang i-serve. Kasi gutom na yung nagpapa-take out. Kaya papasok lang ako dito tapos, mag-take out ako. Tara. Yan na. So, check muna natin yung kanilang menu. So, ito masarap to. Baked buns. Nagme-melt siya. Noong unang beses ko yung kumain, talaga nag-melt. Tapos, meron sila mga dim sum. Yan. Price. Actually, makikita naman yung mga menu nito sa mga website, sa internet. Tsaka price. So, pipili lang ako nito, guys. Tapos, we're going home. Guys, nag-change mind na naman ako. Parang hindi ko kaya. Parang natamad ako magantay. So, punta na lang ako ng parking. Tapos, siguro magda-drive-thru na lang para mas mabilis. Ano masasabi niya sa buhok ko ngayon? Diba? Walang nangyari. Pero grabe, sobrang happy ko na... Ilang beses ko na ba sinabi yung happy? Kasi isipin mo, kanina, yung pagdating ko dito hindi pa ako nagsastart mag-film na. Nandito ako sa spot na to, papakita ko. Yan. Diyan mismo, dyan sa kantong yan. Tapos nakailang try ako, yung... Wait lang. Parang tinatimingan ko na mawalan ng tao. Nakailang try ako na mag-record, pero sobrang hiyang-hiya talaga ako. Tapos kagabi actually, medyo... Mindset ko na talaga na hindi. Kailangan ko na magawa to. Kailangan kapalang ko na yung mukha ko. Kasi alam mo yun, gusto ko tong gawin. Gusto kong ma-share yung magiging mga travel experience this 2026. Kasi marami akong plano. Sana magkaroon ng budget, di ba? Pero yun, depende rin sa budget. Pero as much as possible, kung mayroong way para makapag-travel and then ma-explore pa yung iba-ibang countries na dito mostly sa Asia lang naman kasi pag sa mga ibang like sa mga Europe ibang levels na yun, di ba? So start tayo dito. Pero yun, parang gusto ko siyang gawin tapos bago ako matulog, nagma-mindset ako na dapat magawa ko na to kasi kung hindi ko to magagawa, hindi rin talaga siya magpo-progress. So, para sa akin magandang start na to, di ba? And kasama ko kayo doon. So, sa mga nanonood ngayon, this is my first vlog. Ano masasabi? Ano masasabi niyo? Ang bilis ko mapal na mukha ni Joel. Ayan, sige, lakad na tayo. Ano pa sinasabi ko eh? Kasi happy rin ako kasi nakapagpagupit tayo. Ano pa ba? Nakapag-film.
Wala na akong masabi kundi happy lang ako. Ito yung Uniqlo kanina kung nasan tayo. Diyan yung kaninang di ako makapagsalita. Pero ngayon, wala nang paksiw. Uy, nalagyan. Meron palang coffee ang Uniqlo coffee. Ayan mo. Ngayon ko lang ito nakita. Ngayon ko nang pumasok kasi hindi naman ako bibili. Pero yan yung Uniqlo coffee. So hinahanap ko guys yung parking. Nakalimutan ko na kung saan. Hindi ko alam kung bumaba. Siguro ibabalik ko yung video. Hindi naman ako nag-video agad nung paglabas. Saka yan. So, wait lang, iisipin ko lang kung saan. Hindi ko sigurado. So pagka bumalik tayo dito, balik ba to ulit sa One Ayala? Check ko nga. Wait a sec. Tayo sa labas. One Ayala. And obviously, ito na yung... Dito kasi ako nag-park sa basement ng Glorieta 5. Glorieta Parking. So malamang dito siya. Siguro lalabas na lang muna ako dito sa building na to. Then hanapin ko, tanong ako sa guide kung saan yung parking. Kasi pagbaba mo, pagpasok mo, tapos bababa ka, Uniqlo yung papasukan mo. Diba? Parang exclusive yung hagdan para sa Uniqlo. Sige, update ko na lang kayo guys. Nakita ko na ko sa inyong parking. Pero bago ka bumaba ng parking, merong Ramen Corona. So parang naisip mo ko, ito na lang kaya i-take out, no? Ito yung mga prices. Baka ito na nga lang. Magte-take out ako. So guys, nag-change mind ulit ako. Nag-decide na lang ako na umuwi. Alam mo bakit? Kasi yung Ramen Kuroda is Japanese food. Pupunta tayo ng Japan in 3 days. 3-4 days na lang. So, di ba, might as well, i-save ko na lang yung 3 days na yan sa Japan para mas marami tayong makain. Ayan, siguro ang gawin ko na lang, take out or drive-thru pala. Sorry, drive-thru pag may nadaan ng kainan. Yan, so magdadrive lang muna ako guys. And itong drive ako papuntang bahay. Tapos kung ano na lang yung restaurant na pwedeng madaanan na merong, say, drive-thru mo, maybe fast food, yun, bibili na lang tayo. Ganito pala maging vlogger. So guys, nakabalik na tayo dito sa bahay. Nakapag-park na din. Tapos, mga bagay na hindi natin nagawa today is makapag-take out ng food. Hindi rin ako nakapag-drive-thru kasi parang wala akong nadaan ng drive-thru. Kasi yung travel time ko mga 15 minutes. Pero yun, I just wanna say thank you sa pagsama sa akin today. Dito mismo sa very first vlog, a very challenging vlog, na hindi ako talaga makapaniwala na nagawa akong makapagsalita in public. Kasi ilang beses ko siyang tinry, promise. Twice ako nagpunta ng BGC. Alam ko sinabi ko na yata to kanina. Pero every time na gagawin ko siya, bigla ko nalang ibababa yung camera kasi nahihiya ako. Alam mo yun. Pero kanina, ewan ko, grabe, nagkaroon ako bigla ng confidence. Siguro nung first na try ko na may tao sa likod ko, napansin ko, tapos nagsasalita ako. Tapos wala naman siyang pakialam. So, yun, parang, tapos sobrang happy kasi alam mo yung pag meron kang isang bagay na gustong gawin pero takot ka na gawin, tapos nagawa mo siya eventually, talaga,
para kang na-recharge. Tapos yung goal mo tsaka yung drive mo sa isang bagay na may gusto kang puntahan or mangyari, naisip mo na parang meron na talaga. Kumbaga, may way na, may stepping stone na. You just have to really face your fear, you know. Pero I'm very thankful din kasi nandyan kayo na siguro wala rin yung confidence ko kung wala rin kayo. Kasi sino ba kasama ko kanina? Di ba kayo lang din naman? Tsaka itong camera. So, thank you so much for that. Tapos, yun nga kanina na-mention ko, di ba, na merong upcoming trip sa Japan. That will be in 4 days. So, pagdasal na lang din natin na matuto akong mag-edit agad ng videos. Tapos yung laptop ko kasi papaayos ko rin kasi nga mabagal na siya. Kasi gusto ko talagang i-share, you know, day 1, day 2 hanggang, kasi 10 days tayo dun sa Japan. So, yun. If you find this video helpful, saan ba ako nakatulong? Pero yun lang, shinare ko lang naman yung experience ko, guys. Di ba? So, yung pagdating sa mga bookings, yung paano gumawa ng itinerary, don't worry. One time, i-share ko talaga yun ng mas comprehensive. Okay? So, guys, if you find this video helpful, kung meron mang bagay na napulot ka na nakatulong sa'yo, please don't forget to like or even comment. For example, may questions ka sa akin, sasagutin ko yan as much as possible. Kala mo talaga busy na agad, no? Na ang dami nagko-comment. Pero for sure, kung magko-comment ka, sasagutin ko talaga yan. Tapos, syempre, subscribe kayo para maging updated kayo sa mga upcoming trip this 2026. Tapos, malaking bagay din sa akin yun. Yung subscribe button nandyan lang yung sa baba ng screen. Okay? Well, thank you again, guys, and hope you have a great night, and I'll see you in my next video. Bye-bye!